Simulan na natin ang ika-18 istorya. Makikita natin ang patuloy na paghabol ng mga Centaur kay Eren kung saan ang mga ito ay bigla na lang napahinto. Ito ay dahil sa napahinto rin ang kanilang hinahabol na si Eren at ang kanyang sinasakyang kabayo, kung saan makikita natin na siya ay mahuhuli na ng napakaraming Centaur na may mga hawak na sandata. At wala na siyang may matakbuhan dahil siya ay nasa gilid na ng bangin. At dahil dito, napatanong ang Centaur kay Eren kung ginawa niya ba ang kanyang sarili bilang isang pang-akit para maisalba ang kanyang hukbo. At dagdag pa nito, dahil dito, siya ay isang mabuting lord. Subalit siya ay mamamatay dito ngayon at ang Orc Village ay tuluyang magigiba. Kaya ang kanyang ginawa ay isang kalokohan. Subalit sinagot ito ni Eren na silang mga kalahating kabayo ay mga tanga dahil kagaya ng sinabi niya, siya ay sapat na para harapin silang lahat. Subalit, napaisip si Eren kung kaya niya ba ang ganito karaming Centaur na pinalakas gamit ng mahika. At nasambit ng Centaur na siya ay nagsasalita ng hindi nag-iisip. At agad niyang inutusan ng kanyang mga kasamahan para ito ay sugurin. At dahil dito, agad rin na sumugod ang mga kabayong nilalang, kung saan si Eren ay kaagad din na naghanda sa pamamagitan ng pag-angat ng espada nito para umatake. At dahil sa mga papalapit na kalaban, makikita sa mukha nito ang labis na pagkagigil at pagkabahala. Nang bigla na lang mayroong mga palaso na dumaan sa gilid ng kanyang ulo na kanyang ikinagulat. At ang mga palasong ito ay tumama sa mga puso ng mga Centaur na sumusugod kay Eren. Kaya siya ay kaagad na napalingon para tingnan kung sino itong tumulong. At makikita natin na natigilan ang mga Centaur at si Eren sa kanilang nakikita, dahil ito ay isang nilalang na nasa himpapawid na may sakay na isang tao. At ang nilalang na ito ay ang Griffin kung saan ang nakasakay dito ay si Isla habang may hawak itong crossbow. At makikita sa mukha ni Isla ang pagliliwanag ng kanyang mga mata habang siya ay nakatingin sa kanila sa ibaba. At nang mapansin ito ni Eren, siya ay napasigaw at hindi makapaniwala na ito ay sakay ng isang Griffin. At balik tayo kay Isla, kung saan habang kinakarga nito ang palaso sa kanyang crossbow ay nasambit nito. Di ba sinabi ko na sa'yo Pendragon? Sumumpa ako na maging espada mo at pupuksain ang lahat ng iyong mga kaaway, habang tinututok ang kanyang crossbow sa mga kalaban. At dahil sa kaganapang ito, makikita natin na ang mga Centaurs na natigilan ng saglit sa kanilang mga kinatatayuan habang nakatingala sa himpapawid kay Isla. At nang mapagtanto nila ang nangyari ang mga ito ay napatingala kung saan napasigaw ang isang Centaur kung ito ba ay isang Griffin. At sinagot ito ng isa pang Centaur na ito ay isang Divine Griffin na galing sa deity ng kagubatan, kung saan ito ay labis nilang ikinabahala. At makikita natin ang pagsigaw ng Griffin sa kanila habang ito ay patuloy na lumilipad sa itaas ng kanilang mga ulo. At dahil dito, nagtangka ang mga Centaur na tirahin ito gamit ng kanilang mga crossbow. Subalit dahil sa bilis ng Griffin, hindi nila ito matamaan. At makikita natin si Isla habang nakasakay sa lumilipad na nilalang, mayroon itong hawak na mga palaso sa kanyang kamay at sa kanyang bibig, at ang isang kamay naman nito ay hawak ang kanyang crossbow. At ito ay kanyang itinutok sa mga kalaban na Centaur, kung saan isa-isa niya ang mga itong tinira, at isa-isa rin ang mga ito na natamaan sa kanilang mga puso. At dahil dito, ang ibang mga Centaur ay bumawi din sa pamamagitan ng pagtira sa kanya pabalik gamit din ang kanilang mga crossbow, subalit hindi nila ito matamaan dahil sa bilis at taas ng lipad ng Griffin. At dahil sa mga kaganapang ito, si Eren ay napatingin na lang kay Isla, kung saan naisip nito na si Isla ngayon ay nagmumukhang isang Griffin Rider. Ang mga Griffins ay mga divine beast na nagsisilbi sa mga dragon, at kahit na sila ay may malalaking katawan, ang mga ito ay tila parang sumasayaw sa kalangitan para sa mga taong nanunood sa kanila mula sa ibaba. At dahil sa taglay nilang lakas, sila ay ginagamit para sa pangangaso at para sa pangmilitar na mga layunin. At dahil din sa kanilang lakas, sila ay sobrang hirap na mapakitunguhan. Kaya ang ginawa ng mga tao ay kinuha nila ang kaalaman mula sa sinaunang panahon para ang mga ito ay paamuhin. At pagkatapos ng mahaba at mahirap na pagsasanay, ang unang Griffin na maaaring sakyan ay lumitaw. At pagkatapos ng daan-daang laban, kasama ang kanilang piniling kawal, ang naging resulta ay ang pinakaunang Griffin Rider. At balik tayo kay Isla, kung saan patuloy pa rin itong pinapaulanan ng mga palaso ng mga Centaur sa himpapawid, subalit hindi pa din nila ito matamaan.
At makikita natin na ang Griffin ay biglang bumaba sa level ng mga kabayong nilalang kung saan nilabas nito ang kanyang mahahabang kuko at kinalmot ang isang centaur. At dahil sa pagbaba ng Griffin at ni Isla, agad silang sinugod ng iba pang mga centaur. At dahil napansin ni Isla ang sumusugod na kalaban papunta sa kanya, kinuha niya ang kanyang sandatang mace at kaagad niya itong hinampes sa ulo, kung saan tumalsik ang mga dugo nito. At dahil dito, makikita natin si Eren na nanlalaki ang mga mata sa galing na ipinapakita ni Isla sa pakikipaglaban. At naisip niya ang palayaw nito sa dati niyang buhay, kung saan si Isla ay tinawag bilang The Stormbringer. At balik tayo sa kasalukuyan, kung saan makikita natin ang Griffin na nanunuot ang mga kuko nito sa katawan ng isang centaur na kanyang dinakma sa lupa. At dahil dito, ito ay natumba at hindi makagalaw. At makikita natin si Isla na patuloy pa rin na nakasakay dito habang tinitira ang mga kalaban gamit ng kanyang crossbow. At dahil sa nakikita ni Eren, siya ay napangiti at nasambit niya na si Isla ay nagpapatunay sa kanyang palayaw. At habang si Eren ay nakatingin kay Isla, patuloy pa din ito sa pagpuksa sa mga centaur gamit ng kanyang crossbow kung saan ang mga ito ay isa-isang natatamaan. At dahil dito, ang commander ng mga centaur ay nag-utos ng pasigaw sa lahat ng kanyang mga kasamahan, na ang mga ito ay kaagad na umatras. At ang mga ito ay kaagad din na tumakbo papalayo, kung saan ito ay napansin ni Isla kaya naisip nito na ito ay masama. At habang patuloy sa pagtakbo ang commander ng mga centaur, napaisip ito na hindi sila mahahabol ng Griffin sa loob ng makapal na kagubatan kaya kailangan nilang mag-regroup habang may pagkakataon pa. Subalit, bigla na lang ang commander ng centaur na natamaan sa kanyang paa ng palaso, kung saan habang siya ay tumatakbo, siya ay biglang nadapa, na kanyang ikinatumba sa lupa ng malakas. At makikita sa kanyang likuran si Eren na may hawak na crossbow kung saan makikita natin na siya ang pumana sa kanya. At nasambit ni Eren habang may ngiti sa kanyang mukha at tinitingnan ang crossbow. Ang crossbow galing sa imperyo ay talagang may mataas na kalidad. At dagdag pa nito habang tinititigan ng centaur. Tiyak na mas mahalaga ang crossbow na ito kesa sa mga kalahating kabayo at kalahating tao na mga walang hiya sa kagubatan. At nasambit nito, di ba? Chief ng mga centaur. At makikita natin ang centaur chief na pinipilit nito ang kanyang sarili na makatayo. Subalit agad din itong nilapitan ni Eren at tinutukan ang kanyang hawak na crossbow, kung saan ito ay napalingon. At nasambit ni Eren sa kanya na kahit na ang sakit ay mawala, hindi pa rin siya makakagalaw ng may durog na binti. At dahil sa mga sinabi niya, ang centaur chief ay patuloy lang na nakatitig sa kanya habang kinakagat nito ang kanyang ngipin sa galit. At makikita natin sa likod ng sinasakyang kabayo ni Eren ang shield na kanilang nahanap sa loob ng kuweba. Ito ay isang pulang shield na gawa sa ginto at makikita dito na mayroong nakaukit na mamahaling bato sa gitna at mayroon din itong marka ng dragon. At sa di katagalan, ito ay biglang kinuha ni Eren at ginamit sa sugatang centaur, kung saan ito ay lumiwanag. Na ikinagulat ng centaur at biglang napansin nito na ang kanyang katawan ay gumagaan at mga sugat nito ay unti-unting gumagaling at nawawala. At dahil sa kakaibang kaganapan na ito, napatingin ng centaur sa kanyang kamay habang naglalaho ang kanyang mga sugat. At pagkatapos siya na pagalingin ni Eren, makikita natin ang centaur na nawala ang pag-aapoy ng mga mata nito. Kaya muli itong napatingala kay Eren habang sakay ito ng kanyang kabayo at hawak-hawak pa rin ang shield, at natanong ng chief kung bakit niya ito tinulungan. At sinagot ito ni Eren na binalik niya lang ito sa normal, at kung hindi man ito bumalik, malamang ay tinapos niya na ito. Kaya napasambit si Eren, sabihin mo ngayon kung sino ang lalaki na nagbigay sa inyo ng mga armas. At natanong ni Eren, na labis ikinabigla ng centaur kung saan ito ay natigilan. Nasaan si Baltay? Wika ni Eren habang hawak-hawak ang crossbow na may marka ng imperyo. At dahil na natitigilan pa rin ang centaur chief, tinanong itong muli ni Eren at natanong nito kung nasaan ang tinatawag na aso ng imperyo at ang commander ng Demon Corp na si Baltay. At napatanong ang centaur kung bakit niya kilala ang lalaking ito. Subalit nagpalabas si Eren ng naiinis na mukha at sinabihan niya ito habang nakatutok ang kanyang crossbow, na siya ang nagtatanong kaya siya ang dapat na sumagot. At dagdag na tanong ni Eren kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga centaur at kay Baltay. At dahil dito, napatingin ang chief ng mga centaur ng ilang segundo kay Eren, at ito ay napayuko at nasabi nito na si Baltay ay bigla na lang lumitaw sa kagubatan at nagbigay ng isang proposal sa kanila.
At bumalik ang alaala nito kung saan si Baltay ay may ipinapakitang papel kung saan nakasaad na ang mga Pendragon ay nagtagumpay na mabawi ang kapangyarihan ng puting dragon, at ang mga ito ngayon ay nangangalap ng mga bagong sundalo para palakasin ang kanilang hukbo. At sinasabi ni Baltay, na dahil dito, ang hukbo ng Pendragon ay aatake sa kanila sa lalong madaling panahon, kaya kailangan na nilang unahan ang mga ito. At magbibigay sila ng mga sandata, kaya dapat ay atakihin na nila kaagad ang teritoryo ng mga orcs. At dagdag pa nito habang nakaupo sa lupa at nakaharap kay Eren, na isa din sa sinabi ni Baltay ay kailangan nilang kunin ang Anaconda Forest gamit ang kanilang mga kamay. At dahil sa mga sinabi nito, napasagot si Eren na ito ay walang batayan. Kaya natanong niya ang Centaur Chief kung sinasabi ba niya na ang mga ito ba ay kaagad na naniwala sa halatang instigasyon ng gulo. At sinagot ito ng kabayong nilalang na marahil sila ay ginamitan ng mahika gamit ng salamin na hawak ni Baltay. Dahil mayroong lalaki na nakamanto ang kumausap sa kanila, kung saan doon nagsimula na nawala ang kanilang pasensya at sila ay bigla na lang kinain ng kanilang galit. At dagdag pa ng chief ng mga Centaur, simula doon, ay naging malabo na ang kanyang alaala. At dahil dito, napatingin na lang si Eren sa kanya. At agad din itong bumalik sa pinaroroonan ni Isla, kung saan makikita ang napakaraming Centaur na nakahandusay sa lupa. At nang makaabot si Eren sa mga Centaur, ito ay napahinto, kung saan nagtaka si Isla sa kanyang kinikilos. At nang makahinto si Eren, bigla nitong itinaas ang kanyang shield at ginamit para pagalingin ang lahat ng Centaur na nakahandusay sa lupa. At dahil sa ginawa ni Eren, ang mga ito ay biglang gumaling, kung saan ito ay labis nilang ikinagulat. At dahil nakita din ng chief ng mga Centaur ang kanyang ginawa, nanlaki ang mga mata nito dahil hindi siya makapaniwala na ginawa ito ni Eren. At matapos pagalingin ni Eren ang mga sugatan na Centaur, nasambit niya na tama ang kanyang inaakala, ang pagpapagaling ay kumukonsumo ng maraming stamina. At dahil sa ginawa niya, kaagad na lumapit sa kanya si Isla at natanong nito kung bakit niya ito ginawa. At sinagot ito ni Eren na ang totoong kalaban nila ay ang nag-udyok sa mga Centaur na para umatake, at dagdag pa nito na ang kanyang mga ninunurin ang may pananagutan sa paglikha ng komplikadong sitwasyon sa pagitan nila at ng mga orc at mga Centaur. At dahil sa narinig ng Centaur Chief, muling nanlaki ang mga mata nito dahil hindi niya ito inaasahan na marinig mula sa isang Pendragon. At habang ang mga Centaur ay nakatitig kay Eren, nasambit ni Eren, na kahit napagaling niya ang mga ito. Gayunpaman ay hindi niya maibabalik ang buhay ng mga namayapang Centaur na namatay sa laban. At sinagot ito ng chief ng mga kabayong nilalang, na silang tribo ng mga Centaur ay mga mandirigma, kaya wala silang pagsisisi sa pagkatalo sa laban at pagkamatay. At dahil sa sagot nito, si Eren ay napatingin lang sa kanya. At may sinabi ang chief ng mga Centaur kay Eren, "Batang namumuno sa mga Pendragon, ikaw ay naiiba sa lahat ng mga nakaraang namumuno." Kaya napasagot si Eren kung ito ay ganoon ba, dahil may mga oras din na sinasabihan siya ng iba ng ganito. At nasambit din ng chief, na siya ay isang kahanga-hangang pinuno. Nang bigla itong nagbigay ng respeto sa pamamagitan ng pagyuko at paglagay ng kanyang isang kamay sa kanyang dibdib at nasambit nito. Ang tribo ng mga Centaur simula ngayon ay magiging kaalyado ng mga Pendragon. Kung saan dahil sa kanyang sinabi at ginawa, ito'y labis na ikinabigla ni Isla at ni Eren. At dagdag din ng chief ng mga Centaur, ito ay upang makapaghiganti din sila sa grupo na nanlinlang sa kanila. At pinapangako niya kay Eren, na ito ay makikipagtulungan ng buo sa mga Pendragon. At natanong nito ang mga kasamahan niyang Centaur na nasa likod kung sila ba ay sumasang-ayon sa kanya, subalit ang mga ito ay nagtinginan lang ng ilang segundo. At pagkatapos, ang mga ito ay nasambit na sila ay sumasang-ayon dahil ito ay inuutos ng kanilang chief, kaya sila ay susunod. At dahil dito, napaisip si Eren ng saglit, at nasambit nito na siya ay umaasa sa tribo ng mga Centaur para protektahan ang kagubatan ng Anaconda bilang pinakamalakas na kabalyeriya. Kung saan ang dalawa ay nakipagkamay at nasambit ni Eren na simula ngayon, sila ay magkakasama na sa hukbo. At dahil sa mga pangyayaring ito, ang hindi pagkakasundo sa mga Centaur ay natapos. At ang kapayapaan ay muling naibalik sa kagubatan ng Anaconda. At pagkatapos ng kaguluhang ito ay pinagaling ni Eren ang mga sugatang sundalo sa kanyang hukbo gamit ng kanyang shield na galing sa Water Spirit.
At pagkatapos, ang mga ito ay kumain at uminom sa handaan na kanilang ginawa para sa kapayapaan ng kagubatan. At pumunta tayo sa loob ng kanilang handaan, kung saan makikita natin ang mga sundalo at mga orcs na masayang nagiinuman at kumakain. At makikita natin si Karta at Killian na nagkukulitan habang umiinom. Subalit makikita din natin si Isla na mag-isa sa sulok, kung saan ito ay nakatingala sa kalangitan sa labas ng bintana. Nang bigla na lang naagaw ang pansin nito. Ito ay dahil sa mga batang orcs na lumapit sa kanya, kung saan biglang nasambit ng isang bata na may labis na saya sa kanyang mukha, ang astig mo habang sumasakay sa griffin. At ang mga ito ay kaagad din na tumakbo at umakyat sa kanya, na labis ni Isla na ikinagulat. At dahil dito, nanlaki ang kanyang mga mata at napuno ang damdamin nito ng kaligayahan. Kung saan pagkatapos ay makikita natin na masaya niyang hinahawakan ang isang batang orc sa ulo. At pumunta naman tayo sa silid kung saan naroroon si Eren, si Kratul, ang elder ng orcs at ang chief ng centaur na nag-uusap. Kung saan napaisip ang elder sa sinabi nila na mahika na nanggagaling sa isang salamin. At natanong ni Eren kung ito ba ay posible. Subalit sinagot ito ng elder na hindi sapat ang kanyang kaalaman para sagutin ito. At nasambit ni Kratul na ang hipnotismo at pagpapalakas ay napakalakas at napakakomplikadong uri ng mahika. At dagdag pa nito, na kahit na ang sitwasyon na ito ay kahina-hinala, hindi pa rin siya makapaniwala na kaya ng mga ito na kontrolin ang emosyon ng mga centaur ng sabay-sabay. At dahil dito, ang may kagagawa nito ay isang nakakatakot na magician. Kaya si Eren ay napaisip. At dumating ang pagtatapos ng handaan at kanilang pagpupulong, kung saan makikita si Eren na nasa itaas ng malaking puno na nag-iisip. Kung saan bigla na lang dumating si Sol at napatanong ito kung bakit ito nakasimangot. At dahil dito, napalingon si Eren. At tinanong nito si Sol kung siya ba ang nagpahiram ng griffin kay Isla. At sinagot ito ni Sol na ito ay dahil naramdaman niya ang aura ng mga griffin kay Isla. At nasambit ni Eren na siguro ay nakasakay na si Isla sa isang griffin dati pa. Subalit sa kung anuman na rason ay ayaw niya itong pag-usapan. At nasambit ni Sol na ang mga tao ay talagang mga komplikadong nilalang. At dagdag pa nito, na mabuti dahil hindi si Eren nalunod ng Raging Dragon Aura. At dahil sa nasambit ni Sol, napatanong si Eren kung ano ang Raging Dragon Aura na sinasabi nito. At naalala nito ang mga oras na siya ay bigla na lang nagalit, kung saan siya ay nagpalabas ng malakas at matinding kulay asul na aura na naguhugis ng isang dragon. At napatanong ito kay Sol kung ang ibig ba nitong sabihin ay ang kapangyarihan na bigla na lang sa kanya na umapaw. At nasabi ni Sol sa kanya na bilang contractor niya, ang kanyang katawan ay may kakayahan na taglayin ang kapangyarihan ng dragon. Subalit kung kaya ba niyang kontrolin ang kapangyarihang iyon ay nasa sa kanya. At dahil dito, napatingin si Eren sa malayo, at nasambit nito na kung hahayaan niya ang matinding galit na mamuno sa kanya, ay hindi siya makakapagpatuloy. At pagkatapos, habang patuloy na tumitingin sa malayo, naisip nito na marami pa siyang bagay na hindi naiintindihan, at ito ay kanyang nakalimutan dahil sa kanyang galit. At naisip nito na ang kanyang dating buhay na si Eren ay ngayon miyembro na ng Demon Corp sa ngayon, at ang Demon Corp ngayon ay lumalaban sa Great Forest sa malayong katimugang rehiyon, kalaban ang pinakamapanganib at pinakamabangis na nilalang, ang Troll King. Kung saan kalahati sa kanilang grupo ang namatay sa nakakakilabot na laban. Subalit, si Baltay ay naruroon din sa laban na iyon. Kaya naisip nito na ang tunay na Baltay ngayon ay nakikipag-ugnayan sa mga centaur, kaya ito ay nakakapagtaka. Kaya maraming tanong ang pumasok sa isipan nito. Kung ano ang nangyari sa labanan sa Great Forest, at ano ang nangyari sa Troll King. At higit pa sa lahat, ang dating siya sa nakaraan niyang buhay, nasaan ngayon si Ravenval. At dahil dito, napahampas ito ng kanyang hintuturo sa kanyang braso, kung saan ito ay napansin ni Sol, at muling naalala nito ang mga dating sinabi ni Baltay na ang lahat ay konektado. Ang pagbaba ng pamilya ng Pendragon, ang pagkasira ng pamilya ng Val, at malamang ngayon ay konektado din ang mga nagtatangkang sirain ang kanilang pamilya. At dahil dito, nasambit ni Eren kay Sol na subukan nilang pumunta sa kanyang dating bayan noong siya pa ay si Raven. Papunta sa lugar ng kahihiyan, sa lugar kung saan itinuring na traidor ang kanyang pamilya.